Hello, welcome again to my channel, and this time we will talk about horizontal translation under the topic of rectilinear translation under dynamics of rigid bodies. So there are three types of rectilinear translation. No? One is the horizontal, vertical, and curvilinear. So this time we will focus only on horizontal translation. So sa horizontal translation, meron tayong mga i-recall na topic no from P6, from high school or college level, no? So recall muna natin about speed. So ayan, speed. So speed, alam natin, that is distance over time, no? Distance over time. So ang form unit nito, ko distance, kung may distance tayong meter, tapos may time tayong seconds, so kaya ang unit natin is meter per seconds. Sa English units, so pwedeng maging feet per seconds or pwedeng kilometer per hour, so that is the speed. So ano ba yung sinasabi ni speed? Ano ba yung speed? So example, no? Nagda-drive ng car or nakasakay kayo sa car or anything, tumatakbo ng 30 kilometer per hour. Okay? So, ibig sabihin kasi ng kilometer per hour, from the units pa lang niya, ibig sabihin niya, meron tumatakbo siya ng 30 kilometer per 1 hour. Okay? Meaning, sa isang oras, ang mararating niya na distance ay 30 kilometers. So, kung constant yung speed nun. Okay? So, that is speed. So, kapag halimbawa naglalakad ka naman, yung hakbang mo, sabihin natin 1 meter example, no? Nilakayan niyo yung hakbang niyo. So, na equivalent sa 1 meter. Tapos, kada hakbang, ah 1 seconds yung hakbang nyo, no? So, meaning, ang speed nyo will be 1 meter per seconds. Okay? So, yan ang speed mo. Kada isang segundo, meron kang nilalayong 1 meter. Okay? That is speed. Pero speed is scalar quantity, no? Speed, ang katumbas niya sa vector quantity is the velocity. Yan, which is also equal to distance over time. No, yung velocity. Okay? So, this time, ang velocity kasi may direction, no? So, yun yung kinocompute natin. So, dito sa rectilinear translation, ang pinag-uusapan natin dito is about distance, velocity, acceleration, and time, no? Okay? So, knowing that velocity is distance over time, so siyempre, same pa rin sila ng unit, no? Meter per seconds, feet per minute, or kilometer per hour, miles per hour, and so on, no? So, yun yung mga unit ng velocity. So, meron tayo ditong note, no? About velocity. If velocity is constant, okay, meaning hindi nagbabago yung velocity natin. So, example, for 1 minute, 30 kilometer per hour yung tinatakbo natin. So, constant yung velocity. Ang mangyayari, kapag constant ang velocity, ang acceleration natin, acceleration is zero, no? Acceleration is zero. So, A for acceleration, no, is zero kapag constant. Again, 'di ba? Halimbawa, velocity mo, ang velocity natin ay ayan, 30 kilometer per hour throughout the system or throughout the time. So, wala tayong acceleration. Hindi tayo nagdagdag. Kumbaga sa sasakyan, kung nagda-drive na kayo, no, yung gas, constant yung apak mo sa gas, hindi mo dinidiinan. Pag diniinan mo, mag-accelerate ka, 'di ba? So, dadagdag yung velocity mo. So, dito na maintain mo yung velocity mo. Kumbaga yung apak mo sa acceleration ay or sa accelerator ay hindi nagbabago yung pag-apak mo. Okay? So, ang velocity natin, kapag constant ang velocity and ang acceleration ay 0, ang velocity natin ay is equal to distance, which is, gawin na lang natin letter S, no? Yung distance over time. Time t. Or in formula, no? Velocity is distance or S pala, no? Distance over time. Okay? So, yan lang yung formula natin kapag constant yung velocity, no? Hindi nagbabago yung velocity and acceleration natin ay 0.
What if yung velocity ay hindi na constant, meaning nagbabago na. Halimbawa from zero, initially, siyempre, pag nakapark ka, nakatigil ka, zero ang velocity mo, tapos nag-accelerate ka, nagdagdag ka ng gas, naglakad ka, ibig sabihin, nag-accelerate ka, ibig sabihin, tumaas yung velocity. May movement ka na, no? So, yun na yung sinasabi nating if note na pangalawa, no? About velocity. So, pangalawa, so, if velocity is changing or not constant, no? So, meron na tayong initial velocity, velocity, sabihin na lang natin ang initial velocity ay VI. And meron na tayong final velocity. Okay? Final velocity. So, kapag ganyan, ang velocity is changing. So, initial velocity is not equal to final velocity, syempre. Pwede yung initial 0 to 20. Pwede yung initial ay 10 km per hour, papuntang 50 km per hour. So, mabilis na acceleration, no? So, kapag ganyan, velocity is changing, the acceleration is constant, no? Constant yung acceleration natin. Okay? And ano ba yung acceleration natin? Ang acceleration natin is equal to the change, no, in velocity per unit time. So, kumbaga, gaano katagal ka nag-change ng velocity from 0 to 50? That is the acceleration, no? So, sa mga race car, yan ang tinitignan. Gaano kabilis maging 100 km per hour yung speed mo sa isang sasakyan, no? Or ilang segundo magiging 200 km per hour yung takbo mo. So that is acceleration, no? So in formula, acceleration, ang change in velocity is final velocity minus initial velocity. So acceleration is final velocity minus initial velocity per unit time. Okay? So yan yung isang formula natin na ginagamit kapag velocity is changing, no? Or hindi constant yung velocity. So, makuha natin ang acceleration. And knowing the formula na change in velocity. So, ang magiging unit natin, ang velocity unit natin, example is meter per seconds. Tapos per time, seconds din. So, yung seconds, magta-times yan sa seconds. So, ang unit ng acceleration is distance per second squared, no? Meter per second squared. Or, pwedeng, lagay ko na lang dito, no? Pwedeng feet per second squared, pwedeng kilometer per hour squared, pwede din yan, no? Basta distance tapos squared sa baba. So, kaya ang unit ng, di ba, acceleration due to gravity na 9.81 ay ganito yung unit kasi acceleration siya. Okay? So, yan yung unang formula. And ang pangalawang formula natin for kapag ang velocity is changing, okay? Ang pangalawang formula natin ay final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2 times acceleration times distance. And ang pangatlo is yung distance is equal to initial velocity times time plus 1/2 80 squared. 80 squared. Okay? Ayan. So, itong tatlong formula na to, yan yung ginagamit kapag ang formula natin, ang velocity natin ay changing, no? Hindi na constant. Okay? So, ayan. Bali, tatlo. Okay. So, yung acceleration is, alam natin, ang acceleration ay kapag nagdagdag ka ng speed, di ba, mag-accelerate ka. Pero, once na bumagal ka, na nag-brake ka naman, na nag-brake ka sa sasakyan, sa motor, or anything, or bumagal yung lakad mo, ibig sabihin nun, hindi ka nag-accelerate. Ang tawag doon ay deceleration. No? Deceleration is the negative acceleration. So, negative acceleration. Okay? So, that is deceleration. So, once na ito, yung formula natin, acceleration ay naging negative. So,
Ang ibig sabihin, deceleration siya. Bumabagal yung takbo nung unit natin kung tayo man or sasakyan or anything na nagmo-move. Okay? So that is deceleration. So negative, that is negative acceleration. So pwede naman no? Kapag ang acceleration mo ay negative or kapag ang acceleration mo ay negative, therefore deceleration siya, no? Pwede nating baguhin dito na negative yung acceleration or as is, no? Later on sa example maiintindihan natin. So kapag halimbawa ang acceleration mo ay negative 10 meter per second squared, so isa-substitute lang naman natin yan sa formula. Dito sa acceleration, negative 10. So magiging minus to kasi plus negative, magiging negative. As is yun na i-substitute yung negative acceleration dito sa formula. Okay? So, okay. So sa ibang book kasi, no, merong plus or minus itong formula natin. Pero same concept lang din naman yon ng deceleration and acceleration. Okay? So solve tayo ng problem regarding horizontal translation. Number 1. Dito tayo. Number 1. So, yan. From a speed of 75 km per hour, a car decelerates. Ayan, decelerates, no? At a rate of 450 meter per minute squared along a straight path. How far in meters will it travel in 40 seconds, no? Okay? Ayan. So, una, syempre, i-solve muna natin. Kunin muna natin mga given. So, from a speed of 75 km. So, yan yung initial speed niya, di ba? From a speed. So, initial velocity ay 75 km per hour. And then, decelerates at the rate of 450 meter per second. So, deceleration siya or negative acceleration. Kung acceleration ilagay natin, that is negative 450 meter per minute squared, di ba? Kasi deceleration siya, no? Negative acceleration. Ito yung sinasabi ko sa inyo. And along straight path, so horizontal translation. So how far in meters will it travel in 40 seconds? In 40 seconds, how far in meters? So, ang hinahanap natin ng required, so ito ay given. Ang required natin is the distance, S. Okay, so knowing these three given, tapos balik tayo sa formula. And merong given acceleration, no? Meaning, hindi constant yung velocity. Ang constant yung acceleration, mag-iiba yung velocity mo. So, ang hinahanap lang is the distance traveled after 40 seconds. Gaano kalayo na yung tinravel niya. Kung mag-start siya ng 75 km per hour, tapos nag-decelerate siya ng 450 meter per minute squared. Meaning, siguro nag-brake siya, no? From 75 km per hour, nag-brake siya for 40 seconds, gaano kalayo yung mararating niya. So, itong tatlo na to, yung magiging formula natin, no? So, distance, S. So, itong S, vitamins, no? BIT. Plus 1/2 2a t squared. Tsaka ito. Ito yung may dalawang, ito yung formula na may, dalawang distance. May kinalaman kay distance, no? Ito kasi ito may distance, may S, may S. Pero itong unang formula, may final velocity. Which is, dito sa given, ang given lang natin ay initial, acceleration, and time. So sa pangatlong formula, meron tayong initial, meron tayong time, meron tayong acceleration, which is yung deceleration, and may time. So, masasolve na natin agad si distance. So, pwede natin gamitin yung formula ng S vitamins. No? Yung formula na pwede natin gamitin is S, or distance should be vitamins, no? Initial plus time, plus 1/2 AT squared. Okay? Pero dapat meron tayong consistency of units na dito sa mga given kasi yung initial natin, kilometer per hour, acceleration, meter per minute squared, ang time ay second squared. So normally, mas maganda kung naka-meter per seconds lahat, no? Kasi yung time mo naman is seconds din. Ang hinahanap din naman, how far in meters. So gawin nating meters per seconds lahat. Okay? So conversion nitong 75 km per hour, so pwede natin sabihin, pwede natin convert 1 kilometer is 1,000 meters.
And then 1 hour is 3,600 seconds. So, cancel yung kilometers, cancel yung hour, ang matitira meter per seconds na, no? So, 1,000 yan. At 100 lang. Sino nagsulat yan? Ayan, 1,000 meter. Okay, so calculate natin. Okay, so 75 times. So, pwede natin lagay 1,000 over 3,600. So, that will be, so pwede fraction. Tingnan naman natin decimal. Ano ba yan? 8.33333 kasi, no? So, pwede nyo i-store. Pwede rin namang yung fraction para buo pa rin yung decimal, no? 125 over 6 meter per seconds. Tama. Okay? So, meter per seconds na siya. And then, itong acceleration, so naka-meter na, no, yung minute, gagawin lang nating seconds. So, paano natin kino-convert yung minute squared sa second squared? So, normal muna na alam natin na 1 minute is 60 seconds, di ba? Pero dahil seconds yan, squared yan, squared mo lahat, no? Ang mangyayari dyan, magiging, madidistribute yung squared, 1 squared, meter squared, 60 squared, s squared, no? Wala na to. 1 squared is 1 lang din naman, di ba? So, para makompute natin, so negative, no? Kasi deceleration, negative 450 times 1 over 60 squared, no? Or mismong parenthesis squared nyo, no? Walang problema. So, that will be negative 1/8 or 0.125. So, 3 decimal lang naman, pwede ng decimal, negative 0.125. So, ang deceleration natin is negative 0.125 meter per second squared na. No? Naka-second squared na tayo dyan kasi ang minute squared, maka-cancel na to. Matitira second squared. Okay, so okay na. Consistent na unit, meter per second squared, plus seconds. So, pwede natin gamitin itong S vitamins, no? So, substituting to the formula, so distance will be, initial velocity is 125 over 6 meter per seconds times the time na 40 seconds. Okay, so pwede nyo naman as is na plus to, no? Plus 1/2. Ang A natin, acceleration ay deceleration. So, isasama natin yung negative. Negative 0.125 meter per second squared times time squared. Ang time natin is 40 seconds squared. So, dito, no? Yung negative nung deceleration, so mag-affect din dito sa positive. So, magiging minus to, no? Kapag dinistribute natin. Pero pwede naman as is na. Okay, so cancel the units. So, seconds, cancel. Meter na matitira. Dito, madidistribute yung squared, no? Cancel yung second squared. So, meter na rin. Unit of distance. Okay, so ang distance natin, sagot natin. So, 125 divided by 6 times 40 plus, 125 over 40 plus 1/2 times, negative, lagay ko negative, 125 times 40 squared. Okay, so ang sorry, 1/2. Kulang pala tayo. 125 over 40. So, ito yung mga pwedeng maging pagkakamali nyo, no? So, double check nyo lagi ini-input sa calcu dito sa given, no? So, nakalimutan na ni 40. 125 times, tapos baligtad pa. Ano yung ginagawa ko? 125 over 6 times 40 plus 1/2 times negative 125 times 40 squared equals, ayun. So, 73.3333. 73 lang ba? 733 pala. 733.3333. No, depending on na lang sa professor, instructor nyo, or instructor kung ilang decimal yung magiging unit. No? Okay? So, that will be our answer. So, kapag 75 km ang speed mo or velocity mo, tapos nag-decelerate ka ng negative 40 meter per minute, after 4 seconds, makakalayo ka pa rin ng 733.33 meter, almost 1 meter na, 3/4 ng 1 kilometer. Okay? Ayan. And then, solve tayo ng another problem, number 2. Ayan.
Yeah, number 2. A train starting at initial velocity of 30 km per hour. So, meron ulit tayo initial velocity na 30 km per hour. Travels a distance of 23 kilometers. So, distance is S, 23 kilometers in 17 minutes. So, time is 17 minutes. Determine the acceleration of the train at this instant. Okay, acceleration of the train at this instant. So, ang given lang natin ay initial velocity, time, and distance, no? So, again, meron tayong tatlong formula. Ito. May final velocity ba tayo? Wala, no? Wala tayong final velocity. So, itong dalawang formula, itong una, may final velocity. Hindi natin masasolve si acceleration. Yung pangalawang formula, may final velocity. Hindi natin masasolve si acceleration. No? Kasi wala tayong given na final velocity. Itong pangatlo na is vitamins, no? May distance tayo, may initial velocity, may time, may time. Hindi natin kailangan yung final velocity. So, pwede natin gamitin ulit tong formula na to, no? Okay, so sinabi dito, inahanap yung acceleration. Okay, so ang pwede natin, ang required natin is acceleration. Nasa baba. So, pwede natin ulit gamitin si S vitamins plus 1/2 AT squared. And again, kapag yung acceleration natin dito naging negative ang sagot, ibig sabihin hindi siya acceleration, that is deceleration. Okay, so again, dapat consistent ang units natin. So, walang sinabi kung anong unit. So, sabihin na lang natin in meter per second squared ang acceleration. So, convert ulit, no? So, 1 kilometer is 1,000 meter and 1 hour is 3,600 seconds. So, cancel, no? Cancel si hour, cancel si kilometer. And then, ano sagot natin dyan? 30 times 1,000 divided by 3,6. 25 over 3 or 8.3333. So, pwede na yung fraction, no? Kasi mahaba yung decimal. 25 over 3. 25 over 3 meter per seconds. Ang kilometer, gawin natin meter. 1 kilometer is 1,000 meter. So, that will be 23,000 meters. And ang minute, gawin natin seconds. 1 minute is 60 seconds. So, 17 times 60. 17 times 60. That is 1,020 seconds. Okay, so consistent na yung units natin. So, solve natin si acceleration. From this formula, ito yung acceleration natin. Pwede natin i-transpose yung vitamins. So, initial velocity times time. So, negative. Ang matitira na lang dito ay 1/2 AT squared. Okay? Ay, sorry. And then, divide both sides natin, no? Divide both sides by 1/2 t squared. 1/2 t squared. So, dito ay cancel na. Para acceleration na lang yung matitira. Okay, so i-mirror lang natin yung formula. Pagbalik na rin natin. So, dito ko na nilagay yung A. A will be distance minus VIT, vitamins, no? Over 1/2 t squared. Okay? So, yan yung magiging formula natin. So, given the given. So, pwede natin substitute yung mga given sa formula. So, acceleration will be distance. Ang distance natin ay 23 meters minus initial velocity na 25 over t meter per seconds times the time na 1,020 seconds all over. Ayan, all over 1/2 t squared times squared. So, 1020 second squared. Okay, so dito maka-cancel yung seconds. So, matitira ay meter per, ayan, second squared. No? Which is unit of acceleration. So, input natin sa formula. So, double check yung mga ini-input. 23,000 minus 25 over 3 times
1020 seconds all over 1/2 of 0.102 1020 seconds or 0.5, no? Pwede ng 0.5. Pero kung para hindi kayo malito, 1/2 times 1025. 1020 seconds. So, ang distance natin will be 28. Yan. 28 point, acceleration pala, no? 28.43. Pero parang, ano, no? May squared pala ditong baba. Hindi ko nakita dito sa, nakita ko sa formula. So, may squared tayo. Time squared. So, yan mga makakaligtaan nyo, no? Dapat may t squared dito. So, 1020 squared. So, wag nyo kalimutan. So, ang talagang sagot natin ay 0.0279. 0279. So, ako kasi hanggang at least 4 decimal places lang round up to 4 decimal places, no? Ang ni-require ko. Pero again, kapag ni-require ng faculty nyo or instructor, professor, kung ilan man, eh, sumunod kayo, no? So, meter per second squared. That will be our acceleration. So, meaning, acceleration siya na positive. Hindi siya deceleration. Okay? Ayan. So, next, last problem under horizontal translation. Number 3. A car moving at constant velocity of 13 meter per second. So, constant velocity, yun yung note 1 natin, no? So, ibig sabihin, acceleration ay 0. Passes a gasoline station. Ayan. Dumaan lang sa gasoline station, no? Passes. So, meaning hindi siya minto, no? Tuloy-tuloy lang siya mag-move. 2 seconds later, another car leaves the gasoline station and accelerates at a constant rate. Rate yan, no? A constant rate of 2 meter per second. How soon will the second car overtake the first? No? So, overtake, di ba pag overtake, yung maunahan mo na yung isang sasakyan, no? So, yung para malaman nating maunahan na natin siya, ang pinaka palatandaan natin ay pumantay na tayo sa kanya. Once na pumantay na tayo sa kanya at mabilis pa tayo sa kanya, ay doon na yung mag-i-start ng overtaking nung una. Okay? So, yan. So, paano yan? Okay. Paano to solve? Next problem na lang. So, try natin, no? Okay. Una muna, dalawa yung car, no? So, car A, car B. So, yung car is moving at a constant velocity. So, pwede naman kayo mag-drawing para medyo maintindihan natin yung problem. Ito, halimbawa, ito yung gasoline station, no? So, a car moving at a constant velocity of 13 meter per second passes a gasoline station. So, meaning, dito pa sa gasoline station, dumaan siya sa gasoline station, yung car natin. So, meaning, meron pa, maandar pa rin siya, no? Maandar rin siya. Dumaan lang siya sa gasoline station. Hindi siya nagpagas, no? Dumaan lang talaga. With a constant velocity. So, meaning, initial velocity is final velocity, no? 13 meter per seconds. Ayan. So, syempre, nakarating siya dyan. May constant velocity siya. Ito yung A. Car A. So, velocity A. Lagay natin. 2 seconds later. No? 2 seconds later daw. So, meaning, nakaabante na yung car na una. No? Bago, mag-leave yung another car sa gasoline station. So, meaning, yung isang car, nasa gasoline station siya. Siguro nagpagas, no? Doon siya galing. 'Di ba sa gasoline station? Galing siya sa gasoline station, car B. Leaves the car 2 seconds later nung nakadaan yung unang car. And accelerates. So, nag-accelerate siya. Nag-accelerate siya. So, meaning, nagbago yung velocity niya. Nag-accelerate siya. With, 2 meter. Acceleration ni A. Ni B pala. Sorry, car B na pala to. Ang acceleration ni B, so car B na to, no? Acceleration ni B is equal to 2 meter per second squared. So, ang tanong is, how soon will the second car overtake the first? So, how soon? Distance ba yon? Hindi, no? Gaano katagal na ma-overtake niya yung first car? So, that is time, no? So, yung tanong is yung time ni car B. So, from gasoline station,
ano daw yung time niya, time B, para maunahan niya si car A. Tama? Ayan. So, yun yung hinahanap. Ito yung required natin, time B. Time ni B na ma-overtake niya. Or, ang pinakapalatandaan natin para ma-overtake is yung pantay na tayo sa kanya. Napantay na natin siya. That is the first moment or first instance na ma-overtake mo na siya, no? Okay? So, meaning, yung distance, punta natin yung distance. Distance ni A, distance ni B, distance ni B, no? Car B is equal to the distance ni A. Tama? From the gasoline station, no? Kasi unahan niya eh. So, yung distance ni A na tinakbo niya na constant velocity lang siya, okay, is equal sa distance ng car B na nag-accelerate para maunahan siya. Di ba? Pantay yung distance nun. So, pwede natin sabihin ay distance A is equal to distance ni car B. Okay? From gasoline station. And yung time ni A, okay, time A, ano naman kaya to? Okay? Para makapunta siya doon sa distance na yon, time ni A ay time ni B kasi ano no, parang 2 seconds later pa umalis si ano no, si car B. So parang mayroon siyang partida kumbaga race car. Pag sa racing, sige, mauna ka na ng 2 seconds. Tapos ako, unahan kita within my time. Tama? So yun yung ano natin dito eh. Yung concern natin no? Or yun yung nangyayari ngayon. Nauna siya ng 2 seconds, na constant velocity siya, ito, after 2 seconds, siya umalis with the same distance. So, yung distance ni car B na na-travel niya ay TB or time B. So, si time A o si car A, ang time niya will be yung time ni B para makadating dun sa distance plus 2 seconds. Kasi nauna siya ng 2 seconds. Na mas mabagal si car A kaysa kay car B. Okay? So, medyo tricky, no? Pero, intindihin nyo lang. Again, yung time ni car B na makapunta sa distance ito ay TB, time B. And si car A, nauna ng 2 seconds, no? Partida na yon. Mauna ka na ng 2 seconds sa alis. So, meaning, yung time ni car B na TB, dagdagan mo ng 2 seconds, yun yung time ni car A na makapunta doon sa distance na yon. Okay? So, yun yung mga given natin. Okay? So, paano natin solve? Next problem. Okay? So, yan. Once na gawan natin ng analyzation yung problem, pwede na natin ma-solve yan. Pero once na sumuko na kayo, next problem na lang. Kumbaga, mahirap talaga kapag sumuko ka agad sa pag-solve ng problem. So, ngayon, try natin i-solve. Dito punta muna tayo dito kay A, car A. Solve natin si distance A. No, kasi equal si distance A sa distance B, equate natin sila. So again, constant velocity, acceleration is 0. Ang formula ng velocity A natin will be distance ni A over ni time ni A. Ganun lang, di ba? So distance over time ni car A. And solve natin yung distance ni car A. So cross multiplication. So dito na lang sa baba. Distance ni A will be velocity ni A times the time ni A. Diba? And ang velocity ni A given 13 ano to? Meter per seconds times time ni A. Ang time ni A is time ni B plus 2 seconds. Time ni B plus 2 seconds. Pwede natin i-distribute. So distance ni A will be 13 TB, time ni B plus 13 times 2, 26 meters. Kasi meter per seconds times seconds ay meter na lang. Okay? So, yan. Lagay natin. So, ito ay meter. So, that will be our equation number 1. Okay? Equation 1. Kasi hindi naman natin masasolve kasi may unknown si distance ni A, unknown din si time ni B. So, proceed naman tayo sa pangalawang sasakyan. Solving for distance ni A. So, again, yung formula ng distance ay yung vitamins, no? Distance B will be vitamins. Initial velocity ni B
times time ni B plus. So, nag-accelerate siya, no? Positive. 1/2 acceleration ni B times the time ni B squared. No? Okay? Ayan. So, meron ba tayo initial velocity and final? Walang final velocity. Si time B, wala rin initial. Pero kung titingnan natin, no, yung problem. 2 seconds later, another car leaves the gasoline station. So, dun siya galing sa gasoline station. Meaning, pwede natin sabihin na nagpagasolina siya o nagpark siya dun saglit, kumain, nag-CR, no? So, ibig sabihin, kung from the gasoline station siya, meron siyang initial velocity. Diba? Which is 0 meter per second. Kasi nakapark siya. No? From 0, yung initial velocity niya, tsaka siya nag-accelerate. No? Inunahan niya si car A. Okay? So, yon meron siyang initial. Kasi at rest, from rest siya. From parking, from gasoline station. Or doon siya nag-start. Wala naman sinabing, hindi katulad ni A, hindi siya nagpagasi. Continue siya nagta-travel na may constant velocity. Itong si car B, galing siya sa gasoline station. So, nakapark siya doon. Okay? So, 0 meter per seconds at rest. So, given velocity initial ni B na 0, this is 0. So, 0 times t. So, this will be 0. So, yung distance ni B will be just 1/2 acceleration ni B na 2 meter per seconds, 2 meter per second squared times time ni B squared. Tapos, 1/2 times 2, cancel, no? So, ang distance ni B will be equal to TB squared. No? Ito yung equation 2. Okay? And then, sabi natin na yung distance traveled ni A is equal to distance traveled ni B from the gasoline station. So, pwede natin i-equate yung SA sa SB. So, pwede natin equate SA, distance traveled ni A, car A, is equal to distance traveled ni car B, which is yung distance traveled ni car A ay 13 TB plus 26 is equal to distance traveled ni B, TB squared. TB squared. Tapos, transpose natin to sa kabila. Tapos, i-mirror lang natin. 0 lang matitira dito, di ba? So, TB squared minus 13 TB minus 26 is equal to 0. Okay, so this is a quadratic equation. To solve TB, there are three process or three ways to solve quadratic equation. No? Una ay using factoring kung pwede, which is parang hindi pwede ito sa factoring. Pangalawa ay using completing the square. Pangatlo ay pwedeng using quadratic equation. Apat pala, no? Apat ay using scientific calculator. Okay, pero pwede natin isolve to using completing the squares. Okay, so pag completing the squares, siguro bigyan ko na lang kayo at iba pang tutorial about solving quadratic equation. No? So kapag completing the square, transpose mo yung constant sa kabila. Tapos lagyan mong space dito. Yan. Tapos maging 26. Kung may space dyan na may inad ka sa kaliwa, mag-add ka rin sa kanan. No? Tapos, ano yung term dito? Kalahatiin mo yung second term. So, 13 over 2. Tapos, squared mo. So, ganun din dito. No? 13 over 2 squared. Kung anong inad mo sa kaliwa, yun din i-add mo sa kanan. Okay, then, ang factor nito, kunin mo lang yung variable nito na walang squared, TB. Tapos, kung ano yung sign ng middle term, yun yung sign mo dito. Tapos kung ano yung nasa loob na dinivide mo sa 2, yun yung second term. Raised to 2. Yan. Then, 26 plus 13 over 2 squared. Ano ba yan? 26 plus 13 over 2 squared. Ilan yan? Ayan na lang. 68.25. 68.25. Balayin ko na to. 68.25. Tama ba? 68.25. Okay, then, para ma-solve, square root both sides. And this will be plus or minus. No? Cancel to. So, meron tayong dalawang magiging ano dyan, value ni t, ni time.
So, dito una, yung plus. So, magiging TB minus 13 over 2 is equal to positive square root of 68.25. TB1 will be positive square root of 68.25 plus 13 over 2. And ang dito naman, negative square root of 68.25. TB2 will be negative square root of 68.25 plus 13 over 2 pag transpose. No? So, TB1 will be square root of 68.25 plus 13. O, hindi kasama sa square root yung 13, no? 13 over 2. So, that will be 14.7614. 14.7614. Tama. 76. Ba't 1 yung nano ko? 7614. So, that is in seconds. TB1. And TB2 will be equal to, so gawin lang natin negative yung una. Negative 68.225 plus 13 over 2. So, that will be negative, no? Tama ba? Negative. Negative 1.7614. 7614 seconds. So, anong kukunin natin? Siyempre, ang kukunin natin ay yung positive, no? Therefore, ang time ni B to overtake si car A will be 14.7614 seconds. So, yan yung final answer natin. Okay? So, yan. So, bonus ko na lang, no? Paano isolve ang quadratic formula using scientific calculator na hindi shift solve, no? Hindi dapat shift solve yan. So, para natin solve yon, na-close ko, wait lang. Ayan. So, yung kung calculate nyo merong setup, no, or mode, pindutin natin yung mode. Tapos, hanapin yung equation. Dito sa calculate ko, number 5. 5. Tapos, pwede tayo mag-solve ng, ang quadratic equation dito ay number 3. Yung 1, 2, 3, 4, kayo na bahala dyan. Number 3 ang pipiliin natin, quadratic equation. So, dapat naka-standard. General formula siya. Ito yung ax squared plus bx plus c. Constant dapat. No? Equals to 0 dapat. Yan, nakalagay naman dito yung format. So, letter C. Number 3. So, yung A natin ay 1. 1 lang yung katabi ng x squared. Equal nyo. Then, yung B, negative 13. Negative 13. Press equal. And then, C, ang constant natin ay 26. Ito pala. Negative 26. So, negative 26. So, yan. Then, equal nyo lang ulit. So, ito na yung first natin, value ng root ng quadratic. Pag decimal, 14.7614. And equal nyo lang ulit. Ito na yung second value, which is negative 1.7614. Okay? Solve pa kayo ng other problems, no? Sa book, marami dyan sa book. So, para makapag-practice. And, syempre, yun lang naman yung, niyan, no? Walang shortcut. So, dapat practice para mas dadali na sa inyo yung mga problem. Okay? So, good luck and thank you.